Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Huwag kang feeling untouchable dahil hindi sa lahat ng panahon mananatili ka dyan sa iyong pwesto, at tandaan mo na kung anumang kapangyarihan ang meron ka ngayon ay may hangganan. Ito nga ang matinding sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos na tila basagin na ang kanyang katahimikan at tila bumaligtad na si Senate Temporary Ping Lacson dahil tila sinampal nga nito ng katotohanan at kahihiyan ang liderato ngayon ng Senado ng pinamumunuan ni Senator Vicente Tito Sotto matapos ang umano'y ginawa nitong di kaaya-ayang galawan sa Senado na tila ba minamalitan niya nito ang kakayahan ng mga kapwa niya senador, lalong-lalo na sa hanay ng minority bloc na si Senator Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at dating Senate President na si Chis Escudero. Gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Bagong Senate Pro Tempore Senator Ping Lacson tila harapang sinuplak at sinampal ng katotohanan sa harap ng media itong si Senator Tito Sotto matapos ang ginawa nitong pagtrato sa ilang miyembro ng minority bloc dahil tila sunod-sunuran na lamang aniya ito sa lahat ng utos ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. Ayon pa nga sa balita, kumanda kayo sa pagbabalik ni Ping. Mariing ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na handa siyang harapin ang anumang magiging bunga ng kaniyang mga hakbang kung siya ay muling uupong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung ako'y muling mahalal bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee, dapat tayong maging handa sa anumang kahinatnan ng aking mga aksyon at desisyon. Kasunod ito ng mungkahi ni Senate President Tito Sotto na ibalik si Lacson sa naturang posisyon, bagay na nagbunsod ng tensyon sa hanay ng Senate Majority Bloc kung saan ilang senador umano ang nagbabalak na humiwalay dahil sa pagtutol ng estilo ng investigasyon ni Lacson. Matatandaang nagbitiw si Lacson sa pwesto dahil sa kawalan ng tiwala at suporta mula sa kaniyang mga kasamahan kaugnay ng direksyon ng kaniyang mga investigasyon. Senator Ping Lacson may nakikitang epekto sa Senate leadership kung sakaling bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagbabala si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na maaaring magkaroon ng konsekwense sa pamunuan ng Senado sakaling bumalik siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, nakausap na niya si Senate President Vicente Tito Sotto tungkol dito at handa umano dapat si Sotto sa posibilidad na mawalan ng ilang miyembro ng majority bloc. Para sa buo pang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito po, pag-usapan natin yung tungkol naman dito sa, sabi ko nga, di ba? Uulitin natin another example na nilalayo na nila doon sa mastermind, and they are in desperation mode. Ito po. Ako, tingin ko si Senator Lacson 100% na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chair. Marami pang hindi nauungkat. At kung ito'y makakatulong, ang tingin niya siguro mas makakatulong ito sa ICI at doon sa Ombudsman. Ito kaya nangyari. Di ba si Lacson sinabi niya hindi na siya babalik? Kahit anong pilit, hindi na siya babalik na Blue Ribbon. Ngayon, sabi ni Tito Sotto, 100% babalik yan si Lacson. Alam niyo kung bakit? Walang gusto. Alam niyo kasi ang Blue Ribbon Chairman, yan po ay parang sa isang politiko, isang death sentence politically. Kasi ang makakalaban mo talaga dyan, ang makakabangga mo talaga dyan, talagang matataas na tao. So, walang gustong kumuha sa majority ng Blue Ribbon Chairman. Ayaw naman nilang ipasa sa minority. Kayang-kaya po ni Chis Escudero yan, ni Marcoleta yan, ni Cayetano yan, matitinding abogado. Kaya lang ayaw nilang mapunta ron. So, kailangan makabalik si Ping Lacson. Dahil eto na nasa bingid na tayo na madidiscover yung mastermind. So, kailangan bumalik tong noontime show sa Senado para may pangligaw na naman. Walang gusto sa majority kung hindi si Lacson. Siya lang ang po pwede. So, again, this act na pagbalik ni Ping Lacson na sinabi na niya na ayaw niya na hindi na siya babalik, babalik ulit. This is a desperation coming, in my opinion, coming from the mastermind.
tingnan ninyo kung babalik si Lacson. Ito lang eh. Ito lang. Gaya ng sinabi ko parati. Kung ang pagbalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chairman ay ituturo tayo papunta sa mastermind, good job. Wala tayong pag-uusapan. Kahit anong kulay mo, kahit pink ka, kahit ikaw ay pula. Basta ilalapit tayo sa mastermind, good job, Lacson. Pero kung ilalayo tayo sa mastermind, hindi po ito tungkol sa DDS na. Ito po ay tungkol sa nagpapakasangkapan kayo sa nakawan. Yun na po ang issue dito. Kailangan palapit tayo sa mastermind. In the Department of Justice, Jiggy, kung matatandaan natin, October 6 lang nung binitawan ni Senator Ping Lacson yung pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Isa sa mga dahilan yan ay dahil hindi na raw nagugustuhan ng ilan sa mga kasamahan niya sa Senado yung direksyong tinatahak ng ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay saan maanumalyang flood control projects. Pero sabi mismo ni Senate President Soto, na-plancha na ang gusot na yan at nagkaintindihan na rin daw sila. Tingin din ni Senate President Soto, may unfinished business pa ni Senator Ping Lacson kaugnay sa pagdinig sa flood control anomalies. Jiggy? Pero mayan, si Senator Lacson mismo ay may kumpirmasyon na ba dyan? Wala pa, Jiggy. Sa mga oras na ito, naghihintay pa tayo ng fresh statement mula kay Senator Ping Lacson. Wala pa siyang sagot sa ating text at tawag. Wala pa kaninang umaga. But so far, meron siyang statement, at least kahapon yung latest niya. At sinasabi niya, kailangang maghanda sila sa epekto sakaling bumalik nga siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kabilang sa pwede daw maging epekto niyan ay mawalan sila o may mga kumalas na mga miyembro ng mayorya at mawala yung Senate presidency nga kay Senate President Tito Soto. Isa rin daw sa tanong na sumagi sa isip ni Senator Ping Lacson bago niya bitawan yung chairmanship ng Blue Ribbon ay ano raw ba yung kahalagahan ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee kung mawawala naman yung boto nila sa mayorya at mapupunta sa minority bloc na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Bastos talaga to si Lacson. Kita mo. Parang yung drama nila, itong teleserye, itong dalawang to parang bakla. Ito si Tito Soto at si Lacson. Parang bakla. Hindi ko sinasabing bakla kayo. Para kayong bading na ginagawa nyong teleserye ay ang Senado. Paikot-ikot sila, aalis, babalik, hindi babalik, ayaw na bumalik, pero babalik, hindi pa kinukumpirma, pero kukumpirma, tapos ganyan, tapos ganon, tapos ituturo yung minority. Let's not forget, ang nagpatanggal sa kanya at hindi masaya na siya ay Blue Ribbon Chairman ay majority. Ito po yung grupo ng mga loyalista ni Bongbong Marcos at ng Kain Suka na Dilaw. Hindi po sa DDS. Ang problema niya nandoon sa grupo niyang sarili. Ngayon, ini-name drop niya na pag ako bumalik, baka makaupo si Cayetano. Itong minority. Teka muna. Di ba? Bakit itinuturo mo na naman? Di ba? Noong una sabi niya, baka mawala kay Tito Soto. Kasi konti lang ang lamang. Wala pong imik ang minority ron. Pero bakit parang nasisisi yung minority? Ang gumawa ng statement na yon ay si Lacson. Pero pagdating sa interview ni Tito Soto, parang itinuturo niya ang minority. Itong dalawa na ito, itong si Lacson at saka si Tito, parang Tito Vic and Joey ng Itbulaga Isa na lang ang kulang. Noon time show na po itong Senate. Pero agad na nag-react dyan, Jiggy, Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, wag na talad ka rin yung minority block sa issue kung doon sa kung ano man yung magiging desisyon ni Senator Ping, babalik ba siya o hindi ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil alam naman daw nila na ang naging dahilan kaya kumalas si Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon ay dahil nga doon sa dissatisfaction daw sa mga majority block at hindi galing sa minorya yung issue. Kaya nga, alam mo, napakabading ng mga galawan nito si Pinky Lacson. Ang hiling magturo. Pero papansin nyo, ganyan si Trillanes. Di ba? Yung ginagawa nilang problema, tapos ituturo sa iba. Di ba? Alam mo, itong gawa ni Lacson, pinklawan na pinklawan. Yan ang masamang ugali ng pinklawan. Kain suka. Hindi nila kayang panindigan yung kanilang sinabi. Di ba? Ano sabi ng Pink? Marcos, diktador, magnanakaw, mamamatay tao. Pinalagay pa sa textbooks ng mga estudyante. Ngayon, sinasabi nila ayaw nila kay Marcos dahil blah. Ngayon, iba na. Ayaw na nilang pababain si Marcos. Kinain na yung suka. Si Boying ganyan din. Sabi hindi pa papasukin ng ICC. Isinuka niya na. Kinain ulit, pinapasok ICC. Pwede naman daw magbago ng isip. Eto si Ping Lacson, ganyan din. Kabaklaan. Ugali na pinklawan, kain suka. Sabi niya, hindi na siya babalik. Ngayon, babalik. Ang masama nito, siya yung babalik, isinisisi sa minority. Gago lang, no?
Wala talagang paninindigan. Walang backbone. Kinain mo yung suka mo, isisisi mo pa sa iba. Pink na pink. Kinain yung suka, isinisisi pa sa iba. At ang sinasabi pa nga dyan ni Senator Alan Peter Cayetano, okay lang naman daw kung nagkakaroon ng tampuhan sa loob ng mayorya, wag lang daw gawing teleserye ang Senado. Sige. At may reaksyon na ba yung iba pang mga senador sa usaping ito? Okay. Na-interview natin kanina si Senator J.V. Ejercito. Isa siya sa bahagi, miyembro ng majority bloc. At para sa kanya, wala siyang nakikitang problema sakaling bumalik na Blue Ribbon Committee Chairman si Senator Ping Lacson. Kung matatandaan nyo, Jiggy, si Senator J.V. yung isa sa mga miyembro ng majority bloc na nagpahayag dati na gusto niyang pumalas. Kinukonsidera niya na pumalas sa majority bloc. Pero ayon kay Senator J.V., naayos na at naplansya na yung gusot na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Kasi walang takers din no? And at the same time, I have to, na parang ako pinapagbinta na sinasabing ako rin yung factor, wala, no? Actually, kami sa Lacson, nag-uusap kami naman yan. Na-clarify naman ni SP Soto yun, no? Nung nagkaroon kami ng caucus. Nagkaroon na kasi nagkagulatan na siguro na hindi nagkaintindihan, pero it was clarified. Jiggy, hinihintay pa natin yung sentimiento ng ilan pang mga senador, pero ang alam natin, sabi ni Senate President Soto, nakatakda silang magkaroon ng pulong para isa final kung ano ba talaga ang desisyon, babalik ba o hindi ni Senator Ping Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee. Hopefully, bago yung resumption, kasi ngayon nakabreak yung session, bago yung resumption ng session ng Senado by November 10. Baliksik. Kita mo Anta. Balik muna tayo dito. Alam mo, ang tagal Ang lumilipas ang oras. Ang pinupuno ng Senado patungkol sa investigasyon ay kung sino yung uupong Blue Ribbon. Babalik ba si Lacson o hindi? Ilang buwan ang kailangan nyo drama? Kayong mga kayong Lacson at Soto. November 10 pa. Kalipas na. Pagdating sa November 10, i-delay lang yan konti. Pag pumatak na December, ang tao busy na for Christmas season. Tatandaan po natin yan. Yan ang gusto nila makalimot. Kaya nga, in-stretch nila yung October, wala muna. Walang init. Yung pagdating sa November, dahan-dahanin natin yan. Konti na lang, ilang araw na lang. December na, wala na. Ang focus ng tao, pamilya na. Lusot na naman ang mastermind. Iisipin yan, sige, saka na natin harapin kung ano problema natin. For the meantime, makakalimot ang mga Pilipino. Magpapasko. Ano nangyari sa atin? Na-noon time show tayo. Imbis na na-imbestiga, na-noon time show ang mga Pilipino. Ito, speaking of delaying tactics, speaking of diversion, isa pa ito, hindi nakakatulong, pampagulo pa. Sa final sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Kita mo na, nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo. Yan. Ito yung sinasabi niya. Ito si Trillanes nakikinabang dito sa mga kontraktor. Bakit? Nadidiin na po yung mga kontraktor eh. Hindi po yung kontraktor, magkaiba yun. Yung contractors, congressman na, kontraktor pa. So, magtataka ka. Di ba? Bakit hinahabol si Senator Bongo? Si Trillanes. Again, another delaying tactic po nila yan. Bukod sa diversion, delaying tactic kasi kakahabol mo dyan, di ba? Natutuon sa iba yung atensyon ng taong bayan. So, pwede nating palagpasin muna itong mga totoong issue para matukoy ang mastermind. So, pag napupunta tayo sa ibang focus, nadidelay. Pero, may karga po dito si Trillanes di umano. Kasi it's very obvious eh. Bakit? Sinasabi na nga, sila na ang contractor, sila pa yung congressman, sila na lahat. Bakit ang hinahabol is yung the likes of Bongo? Pinapatulan na
pati yung pamilya niyan dati ng mga contractors. Si Chis Escudero na nag-donate lang. Nag-donate lang po. Legal naman daw yun at ginagawa ng iba na ipaliwanag na yan ni Chis Escudero. Di ba? Pati si PRRD, idinidiin. Ito na, nasa harap nyo na, oh. Ito yung mga kontraktor. Bakit hindi nyo habulin? Maliwanag. Mga Brad, huwag tayong papanoko sa mga ito. Kasi ito si Trillanes. May malaking ambisyon. Mamaya pag-uusapan natin. Dahil, andyan po ang problema. Ha? Ito si Trillanes. Trillanes, ayaw mo nga bulin dahil financer mo nga. Tama yung Financer. Ha? sinabi ni Senator Bato noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yun. Okay. Ito si Trillanes, may financer. Ako naniniwala ako sa sinabi ni Bongo na ito. Kasi napakaingay talaga. At sinabi na rin ito ni Bato before. Financer ni Trillanes ay involved sa ghost projects. Kaya nga ngayon, itinuturo si Lisa. Itinuturo si Trillanes. Connected sa mga kontraktor. Kung ikaw ay nakikinabang financially sa mga kontraktor, sa ghost projects, parang ikaw na rin mismo ay may ghost projects. Kung susundan po natin yung demanda kay Lisa at saka itong sinasabi ni Bongo, kasama kayo sa nakawan. Kasama kayo na may ghost projects. Diba? Alam nyo, isa po sa napakaingay na ito, ito si Trillanes. Huwag po natin pagtitiwalaan. Whether si Senator Bato or si Trillanes, kahit DDS pa yan, kahit Pinklawan pa yan, pagka nilalayo tayo sa mastermind. Yan po yan lang ang sukatan natin mga banateras sa mga DDS. Yan lang po ang sukatan natin kung yung sinasabi ng isang tao ay talagang dapat nating paniwalaan. Kasi dapat doon po tayo pumunta sa mastermind. Mapapansin nyo naman yung gustong ilayo sa mastermind. Yung usapin na yan. Yan po ang pinakasenyales natin. At ang ginagamit po dyan si Trillanes. Si Trillanes po ay hindi nakakatulong sa investigasyon sa Pilipinas patungkol sa nakawan sa ghost projects. Ang masama niyan, dinedelay pa niya, dinadivert niya pa. At nakikinabang pa. Financier, may bayad yan. Diba? Yan po ay sabi ni Senator Bongo, pero ito pa. Di ba pansin nyo, napakaingay niya. Siya mismo nagsiset up na kung sino magiging presidente. Presidentiable ng Pinklawan. Gusto niya si Risa at si Torre. Alam nyo ba ba't siya nananatiling maingay? Kasi posibilidad po na alam naman natin, pag eleksyon, may kita dyan. May mga nagdo-donate dyan. So, kung sino ang makapagpalabas ng kanilang pato, ika nga. Eto! Gusto ko to si Risa. Gusto ko to si Torre. Pag nailapit na yan, part yan ng campaign. At definitely, meron yan. Ngayon pa lang, dahil hindi nanalo to sa Caloocan, hindi na kaya maging senador nito, gusto maging relevant. Kitang-kita po natin Kung susundan nga natin ang pananalita ni Bato at saka ni Bongo, eto yan. Yang ingay ni Trillanes, katumbas niyan pera. Until to the election. Kasi, yung Pinklawan, pwede namang nagmamadali siya. Inaano niya agad si Risa at saka si Torre. Pwede naman silang mag-antay. Diba? Gusto niya siya ang bida dito sa Pinklawan. Ano habol mo? Pera? Maka-epal ka? Hindi mo hayaan ang Pinklawan magdesisyon sa tamang panahon? Gusto mo involve ka? Hindi, nagtatanong lang Trillanes, ikaw ba mukhang pera? Hinahabol mo ba sa 2028? Ay, pera-pera. Tinatanong lang, ha? Yung pag-imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Ay, sakit noon. Pag-iimbestiga mo kay PRRD, galing pa sa flood control. Yung mga nalunod na mga kababayan natin, yung kinitang pera doon sa mga nalunod, pinang-imbestiga mo pa kay PRRD. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Yan, mismo. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script,
not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Ang layo di ba? Ang layo sa putukan. Ang layo sa putukan ni Trillanes, di ba? Asa na 'yon? Pero ito lang sa ating DDS, masanay na po tayo sa salitang mastermind. Yan ang gusto nating malaman, mga banateros. DDS, mastermind. Pag nilihis na tayo doon sa kwento ng mastermind, ang komentaryo nyo, doon tayo sa mastermind. Laging ganyan. Lagay nyo sa comment section. Balik tayo sa mastermind. Huwag nyo kaming ilihis. Hindi kami tanga. Mastermind tayo. Next po. Ito po, pag-usapan naman po natin ulit. Dapat dito tayo nakafocus. Gaya ng sabi ko, dito sa mastermind. Ito, mastermind. Kanyo? Ito. Wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila ma-cover ng program. So ano mangyayari sa batas natin? Ang sinasabi dito ni Marcoleta, You will insist on an opinion. sinasabi dito ni Marcoleta, teka muna, gusto nyo restitution, ibalik ng Diskaya muna yung kanilang ninakaw bago nyo sila protektahan. Bago maipasok sa pagiging state witness. Diba? Ang sabi ni Marcoleta, wala sa batas yan. Yan ay nasa opinion nyo. Opinion nyo lang yan. Bakit gagamitin nyo rito? Ang tanong, pinagtatanggol ba ni Marcoleta ang Diskaya? Ayan ang issue. Yan ang sinasabi ng mga komunista, pinklawan, at loyalista. Kasi gusto niya mapasok sa state witness. Ngayon na nagpapahiwatig na gusto maging state witness ng administrasyon ay si Tambi. Akalain mo yun. Yung most guilty, kaya nga sabi ni Wanson, yung most guilty gagawin mo state witness. Etong sila Diskaya ayaw nyo pumayag na state witness. Gayon pa man, totoo o hindi naggagawing state witness si Tambi. Pag-usapan natin itong patungkol kay Diskaya. Bakit napaka-importante nito? Supplanting the requisites categorically provided by law. Ito problema dyan. Tingnan po natin. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin, sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Pero depende. Alam nyo, dyan sila nakafocus Ang issue ni Marcoleta, makinig kayo mga dilawan, hindi nyo maiintindihan to. Alam nyo kung bakit hindi nyo maiintindihan to? Ayaw nyong intindihin. Gusto nyong iligaw. Kayo dilawan, kayo pinklawan, kayong mga loyalista ni Bongbong Marcos, kayong hindi makaintindi. Hindi sa kinakampihan si Diskaya. Kung gusto nyong ikulong, ikulong ninyo. Pero, 17 siya ang nakapag-identify ng 17 na congressmen. At in-identify si Tambi tsaka si Saldico. Anong issue? Si Marcoleta, ang gusto niyang matuntun, mastermind. Kaya ako, may mga ayaw ko kay Marcoleta. Wala namang, again, ulitin ko, walang perpektong tao. Pero nakikita ko ang focus ni Marcoleta, mastermind. Matrain na po tayo. Pag hindi po patungo sa mastermind, niloloko tayo ng gobyernong ito. Si Diskaya, tinuturo na tayo sa mastermind. Ayaw niyong proteksyonan. Ayaw niyo ilagay sa state witness. Kung kinakailangan, malagot sila, di managot sila. Ba't ang dami niyong kondisyon? Yan yung sinasabi ni Marcoleta Ba't ang dami niyong kondisyon na wala naman sa batas? Paano natin masusolusyonan na yung nagtuturo ng mastermind, ayaw niyo pa tulungan? Ayaw niyong pagsalitain. Ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Pero depensa ni Justice OIC Secretary Frederick Vida, tama ang pananaw ni dating Justice Secretary Boying Remulla na dapat may restitution muna bago ma-admit sa WPP. Anong sabi? Tama ang sinabi ni Boying. Kailangan ibalik muna yung pera. Ayun ang issue nila, kailangan ibalik muna yung perang ninakaw. Bago maging mapasok sa witness protection program. Bago namin protektahan yan, ibalik muna yung pera. Ang tanong nga, una, ito yung ombudsman na nagsabi, we bend the law. Kaya nga binibend niya yung law ngayon
Wala po sa batas yun. Wala. Alam nyo kung bakit? Ang nangyayari dito, chicken and egg. Oh, sino bang nauna? Itlog o manok? Tanong ko sa inyo, sige, pakilagay sa comment section. Ano nauna, itlog o manok? Ganito po ang nangyayari. Yan ang sinasabi ni Marcoleta. Paano mo sasabing restitution? Wala pang ang desisyon kung magkano ibabalik. Sige, magkano ibabalik? Ang sinasabi nila, wala pa. Kaya wag muna natin ipasok sa WPP. May pambihira. Di ibig sabihin, ayaw nyo talagang ipasok. Kasi dapat yan, pinapasok muna sa WPP, saka na desisyonan pagdating sa korte kung magkano, sila magdi-decide niyan kung sino magkano o dapat bang magbalik ng pera. Yun eh. Hindi, sabi magbalik muna ng pera. Yan ang issue nito. Ito si Bendalo. Bendalo number 2. Si Bito. Magkano ibabalik? Hindi tayo matatapos. Ano ba talaga nauna? Itlog o chicken? Kung itlog, sino nang itlog? Kung chicken, paano siya lumaki? Ganun eh. Proteksyonan nyo na muna. Nilinaw din ni Vida na hindi pa naman pinal ang desisyon na huwag payagan ang mga diskaya na maipasok sa WPP, pero kailangan kasi anyang siguruhin na mananalo ang gobyerno. When we look at this, Your Honor, no, we're looking on the ultimate objective, paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa po. Siyempre, DOJ to. I cannot blame him. Sino ba ang dating Secretary of Justice? Si Boying. Di ba? Natural. Kung wala po pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to. No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. There is no consistency here. Magkano ang gusto nyo i-restitute nila in the first place? Ayun ang issue. Magkano? Sino magdi-decide? Si Boying? Si Bongbong Marcos? Oh. Yan. Yung sinasabi ni Marcoleta. Okay. Wala pa po sa Estado na gano'n. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Di ba? Oh. Huli ka sa bibig mo. Wala pa sa estadong doon. Hindi pa po proseso. Dahil wala pa nga doon eh. Pinoproseso po namin, Your Honor. Kaya tanong ng senador kung ipipilit ang restitution, sino ang magko-compute at magkanong ibabalik nila sa gobyerno. Mahalagaan niya na makipagtulungan ang mga diskaya sa mga investigasyon para mailabas ang lahat ng detalye sa nangyaring katiwalian sa mga flood control projects. Yun nga, gusto raw nila na makipagtulungan ng diskaya. Paano nga makipagtulungan? Ayaw yung proteksyonan. Ang gulo nyo eh. Di ba? Dapat nga po proteksyonan nyo, ipasok nyo sa WPP. Alam mo sa ibang bansa, pagka ganito magtuturo na, lalo sa Amerika, papasok na agad sa WPP, sa Witness Protection Program. Ito, ituturo na yung mastermind na kumikita ng trilyon. Normal. Hindi siya pinagtatagol ko, diskaya ha. Pero normal, matatakot to. Kung hindi nyo ako poproteksyonan, hindi ko ituturo yun. Ang daming pera nun. Kahit sino kayang bayaran nun para patayin ako. Di ba? O di, wag na lang. Talo-talo na tayo. Kaya nga, proteksyonan nyo magtuturo yan.